Isang babae na ang pangalan ay Zara Dunn na nagtatrabaho sa isang bangko na tinatawag na Lockmill Capital, kung saan ipinakilala sa kanya ang bagong intern na si Myrtle Clark. At ipinaliwanag ni Zara na sila ay fiduciary pension fund manager na pinagkakatiwalaan ng mga organization para i-invest ang kanilang pension money, kaya inilibot niya si Myrtle sa buong kumpanya at ipinakilala rin siya kay Luke na nagtatrabaho sa trade processing, habang sa ibang lugar naman ay nagsama-sama ang isang lalaking nagngangalang London at ang kanyang team. Pumasok sila sa elevator, nagsuot ng gloves, at inihanda ang kanilang mga baril. Huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating videos. May gusto ka bang panoorin, ay comment mo na rin para magawa natin ng recap. Salamat. Pagdating sa 27th floor ay tinutukan nila ang receptionist at pinutol ang lahat ng tawag habang may kasamahan silang nag-disable ng buong security system. Tinakot nila ang lahat ng empleyado at sabay na banihag ng isa pang grupo ang mga taong nasa committee meeting. Inutusan ni London ang lahat na ilabas ang kanilang mga phone at magtungo sa conference room kung saan pinatapon nila ang mga phone sa isang trash bin. Biglang nagsalita ang isang empleyado at sinabi sa isa sa mga umaatake na ang hawak nitong baril ay isang SIG at kapag pinaputok ito ay maririnig sa kabilang building kaya mahuhuli sila. Ngunit dahil dito ay hinampas siya ng baril at pinatay. Pagkatapos ay inutusan ni London ang mga empleyado sa trade processing na tumayo kung saan tumayo rin si Zara. At tinawag ni London sina Zara at Luke palabas at inabot sa kanila ang isang pen drive na may laman na detalye ng 6 trades at inutusan si Luke na i-load ito sa system na may kabuuang halaga na $4 billion. Nanginginig ang kamay ni Luke kaya tinutukan siya ni London hanggang sa tuluyan niyang makomit ang mga trade at ibinalik ang pen drive sa isang sniper. Kasabay nito ay tinanong ng mga umaatake kung sino ang may authority na mag-approve ng trade kaya pinatayo nila sina Kate at George para magbigay ng approval hanggang sa ibigay ni Milo Carter Walsh ang final approval. Matapos ma-approve ang trade ay inutusan ni London si Zara na i-recheck ang lahat at ipadala ito sa custodian bank ngunit sinabi ni Luke na hindi pa sila kailanman nag-transfer ng pera mula sa mga account na iyon kaya siguradong tatawag ang bangko para mag-confirm. At totoo nga dahil tumanggap ng tawag ang receptionist na tinatawag na glasses mula sa custodian bank kaya pinasagot ni London ang tawag kay Luke sa speaker mode, ngunit sa sobrang takot ay hindi niya ito masagot at napaiyak siya kaya si Zara ang sumagot ng tawag, at ang kausap niyang si Warren ay tinanong siya tungkol sa mga account na ginamit sa trade dahil hindi pa raw niya ito kailanman nakita dati. Sinabi ni Zara kay Warren na may mga bagong hedge funds silang pinapasok ngayon pero sinabi ni Warren na ang $4 billion ay sobrang laki para sa bagong hedge funds. Kaya ipinaliwanag ni Zara na galing iyon sa maraming funds ng isang manager na matagal na nilang pinag-i-investan at dapat ay naipadala na niya iyon kahapon pero napaaga ang uwi niya kaya kung hindi agad ito ma-transfer ay mapapahamak siya. Kaya nakiusap siya kay Warren na ay proseso agad ang mga trade at pumayag naman si Warren. Habang nagaganap ito ay may isang hostage na ang pangalan ay Donnie na sinubukang mag-signal sa mga empleyado sa kabilang building gamit ang bintana pero napansin ito ng mga umaatake kaya hinampas siya ng baril at tinanong kung may nakakita sa kanya ngunit itinanggi niya ito kahit hindi siya pinaniwalaan ni London. Sinabi ng isa sa mga kasama ni London na kailangan na nilang umalis para makaiwas sa pulis kaya inutusan ni London si Burley na silipin ang kabilang building at nakita nito na may 3 employees na nakatingin na sa direksyon nila kaya nagpasya silang umalis kapag na-transfer na ang pera. Ikinulong nila ang lahat ng empleyado, isinilid ang mga baril sa plastic bag, at tuluyang umalis. Pagkatapos ay inilipat ng pulis ang lahat ng empleyado sa ibang floor at dumating ang senior investigating officer na si DCI Ricovac na kinausap si Zara at sinabing dadalhin siya sa Bishopsgate Station dahil siya at ang ilan pa ay mga importanteng witness. Pero biglang nagdugo ang ilong ni Zara kaya nagpunta siya sa washroom kung saan narinig niya ang dalawang empleyado na pinag-uusapan na pinaniniwalaan ng pulis na may kasabuat mula mismo sa bangko dahil alam ng mga umaatake ang mga system, protocol, trade management, approval ng investment committee, at pati ang custodian bank, at sinasabi ng lahat na ang may gawa nito ay isang bank employee na alinman ay papasok kinabukasan na may Ferrari o tuluyan ng mawawala. Dahilan para matawa si Zara sa loob ng washroom, kinabukasan ay nagising si Zara at binuksan ang kanyang laptop kung saan nakita niya na may pumasok na $5 million sa kanyang wallet kaya agad niya itong inilipat sa kanyang cold wallet at itinago sa likod ng refrigerator. Habang natuklasan naman ng pulis na ang lahat ng umaatake ay naka-prosthetics kaya halos imposible silang makilala, dumating din ang financial investigator na si Darren Yoshida na sinabihan ni Ri na dapat ay nandoon na siya kahapon pero ipinaliwanag ni Darren na 1 oras pa lang ang nakalipas nang ma-assign siya sa kaso,
at sa parehong araw ay kinausap ni Zara si Luke ng sarilinan sa loob ng kumpanya. Nagulat si Luke nang malaman niyang may pumasok na $5 million sa account ni Zara dahil ang usapan daw nila ay 100 grand lang. Kaya sinabi ni Zara kay Luke na i-withdraw na niya lahat ng kanyang crypto at ilipat ito sa cold wallet dahil kailangan nilang sundin ng eksakto ang lahat ng sinabi sa kanila. At dito nabunyag na sina Zara at Luke pala ay kasabwat din sa heist dahil sila mismo ang nagbigay ng login details sa mga umaatake. Pero sobrang takot na si Luke dahil pakiramdam niya ay pinaghihinalaan na siya ng lahat kaya sinabi niyang dapat na silang pumunta sa pulis at aminin ang lahat. Ngunit may dumating na babae at sinabi kay Luke na gustong makipag-usap sa kanya ang mga detective kaya lalo siyang natakot at pinigilan siya ni Zara sa pagsasabing kapag may sinabi siya ay habang buhay silang makukulong o kaya ay papatayin. Pagkatapos nito ay kinausap ni Luke ang mga detective kung saan ipinakilala siya ni Rick kay Darren na nagtanong kung normal bang may ganito kalaking cash ang kumpanya at sinagot ni Luke na portfolio rebalancing lang iyon na ginagawa nila kada 2 or 3 years. Ngunit itinuro ni Darren na alam din ng mga magnanakaw ang schedule ng investment committee meeting at sinabi ni Luke na weekly naman talaga iyon. Tinanong pa ni Rick kung may gusto pang idagdag si Luke pero sinabi niyang nasabi na niya ang lahat at humingi ng pahintulot na umalis kaya inabot ni Rick ang kanyang card. Pagkatapos ay sinabi ni Luke kay Zara na alam ng mga pulis ang lahat at halatang nagsisinungaling siya. Habang tinatanong naman ni Ri ang kanyang senior kung bakit hindi pa nagbibigay ng detalye ang Lockmill at ang Custodian Bank pero sinabi lang nito na may mas malalaking bagay pang nangyayari. Kaya inutusan ni Zara si Luke na mag-sick leave kinabukasan at sabihing stress ang dahilan at pag-uwi niya ay ilipat ang pera sa cold wallet at itago ito ng maayos at huwag tumawag kahit kanino dahil siya na ang bahala. Natuklasan naman ni Ri na ang pera ay dumaan sa isang private bank sa British Virgin Islands na walang tax at malamang ay withdrawn na ito, samantala pagdating ni Luke sa bahay ay napansin niyang may mga lalaking nagmamanman sa kanya kaya dinala niya ang laptop at cold wallet sa loob ng kanyang closet, habang si Zara naman ay bumili ng groceries at pumunta sa bahay ng kanyang nanay kung saan kitang-kita na hindi sila magkasundo, at habang nag-uusap sila ay biglang tumunog ang doorbell. Habang papunta ang nanay ni Zara sa pintuan para magbukas, palihim namang pumasok si Zara sa kanyang childhood bedroom kung saan inalis niya ang isang kahoy na floorboard at kinuha ang isang kahon sa ilalim nito. Inilagay niya ang cold wallet sa loob ng kahon at itinago muli sa ilalim ng sahig ngunit nakita siya ng kanyang nanay kaya nagdahilan si Zara na gagamit lang siya ng banyo. At pag-alis ni Zara ay napanood ng kanyang nanay sa balita ang tungkol sa robbery sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Maya-maya ay tumawag si Luke kay Zara at sobrang takot na takot ito dahil nailipat na raw niya ang lahat ng pera sa cold wallet pero hindi siya makalabas ng bahay para itago iyon dahil may mga taong nagmamanman sa labas at may mga kamera sa loob. Kaya sinabi ni Zara na sobrang stressed na siya at manatili na lang muna siya kung nasaan siya at pupunta na siya roon. Hindi nila alam na pinakikinggan ng mga umaatake ang buong usapan dahil nakatap ang phone ni Luke at may plano na pala silang patayin siya kaya iniutos ni London na ituloy na ang plano kung saan may isang kasamahan silang nagkunwaring food delivery at pumasok sa building para buksan ang parking garage gate bago sila nagtungo sa kwarto ni Luke. Samantala ay tumawag si Luke kay Ri at sinabi niyang may kailangan siyang sabihin pero hindi ito pwedeng pag-usapan sa phone kaya tinanong kung pwede itong puntahan at agad namang sinabi ni Ri na paparating na siya. Ngunit narinig din ito ng mga umaatake kaya tinawagan ni Ri ang kanyang team at inutusan silang siguraduhing secure ang unit sa likod ng building. Nakarating na rin si Zara sa building ni Luke at maya-maya ay may kumatok sa pinto ni Luke bago ito sinira ng mga umaatake at pumasok sa loob kung saan sinubukan ni Luke na tumakas at sa gitna ng laban ay nasaktan pa niya ang isa sa mga magnanakaw. Habang si Zara naman ay nasa ibaba at naghihintay ng elevator at nang bumukas ito sa kanyang floor ay nakita niyang puno ng dugo ang loob kaya tumakbo siya palayo. Agad namang nahabol ng sniper si Luke at nakita ni Zara kung paano ito tinurukan ng isang substance hanggang mawalan ng malay at tanggayan palayo. Ngunit nahulog ang injection bottle na kanyang pinulot. At nang dumating si Ri malapit sa building ay nakita niya si Zara na palihim na lumalabas kaya tinanong niya kung paano siya nasangkot sa heist at mariing itinanggi ni Zara ang anumang kinalaman at ipinaliwanag na tumawag lang si Luke na sobrang takot kaya sinabihan niya itong pupuntahan niya. At pagdating niya sa building ay dugo na lang ang nakita niya sa elevator kaya napilitan siyang tumakbo. Tinanong ni Ri kung ibig sabihin ay malapit sila ni Luke at kinumpirma ito ni Zara. At binalaan siya ni Ri na hindi lang si Luke ang target at kung nakita siya ng mga nasa likod ng krimen ay nasa panganib din siya. Tinanong niya kung may nakita siyang kahit sino sa loob ng building ngunit sinabi ni Zara na wala, at kalaunan ay tinanong ni Ellie si Ri tungkol kay Zara kung saan sinabi ni Ri na sangkot si Zara sa nangyari.
Sinabi ni Ri na bantayan muna si Zara habang nagsasagawa siya ng background check at inutusan si Ellie na kunin ang statement ni Zara kinabukasan. Samantala ay nakauwi na si Zara at habang tinitingnan niya ang litrato ni Luke ay naalala niya ang unang beses na ikinwento ni Luke ang tungkol sa deal kung saan tinanong niya kung saan nito nakilala ang mga taong iyon at sinabi ni Luke na nakilala lang niya ang mga ito sa online gaming. Dahilan para magduda si Zara dahil hindi niya maintindihan kung paano may mga taong gusto agad magnakaw ng pension fund kahit hindi pa nagkikita ng personal. Ipinaliwanag ni Luke na kailangan nila ng 2 people kaya siya ang nilapitan at sinabi niyang 100 grand lang ang kapalit at hindi lalabas ang mga pangalan nila dahil details lang ang ibibigay. Nakiusap si Luke dahil baon siya sa utang ngunit tumanggi pa rin si Zara hanggang sa nainis si Luke at sinabi na balang araw ay magiging katulad lang siya ng kanyang nanay kaya gumanti si Zara at sinabing lilipat siya ng team sa Monday at mag-a-apply sa investment team ngunit sinabi ni Luke na hindi siya matatanggap dahil sa tingin ng mga ito ay isa lang siyang babae na may murang suit. Third-rate psychology degree, at walang ambisyon, kaya umalis si Zara nang walang imik. Kinabukasan ay nag-interview nga siya sa investment team ngunit siya ay tinanggihan. At doon na siya pumayag sa plano ni Luke sa isang kondisyon na kailangan muna niyang makilala ang mga taong kausap nito. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinabi ng superior ni Ri na papasok na ang agency sa kaso at dumating ang agency officer na si Sam Fitch. Habang si Zara naman ay nagsasaliksik kung paano aalisin ang bloody fingerprints sa vial. Kasabay nito ay nakipagkita si Ri sa isang lalaki at iniabot ang 20 grand kapalit ng tulong ngunit binalaan siya na kung hindi may bibigay ang natitira sa loob ng 1 week ay magpapadala ito ng collectors na walang pakialam sa uniform. Pumayag si Ri at umalis bago pumunta kay Darren na nagsabing may 7 accounts si Luke na over limit pero walang kainahinala at mababa naman ang balance ni Zara ngunit wala ring kakaiba. Binanggit ni Darren na ang investment committee ay kumikita ng millions kada taon habang ang mga empleyado tulad ni Zara ay nasa 34 grand lang kada taon at sinabi rin na nasa pila pa rin ang request tungkol sa British Virgin Islands pero pwede nilang i-bypass gamit ang mga leaked databases tulad ng Pandora Papers at Panama Papers kahit hindi iyon pwedeng gawing official evidence. Kaya inutusan ni Ri si Darren na gawin ito ng palihim at hindi sa opisina. Samantala ay bumili si Zara ng mga kemikal sa isang chemist ngunit pag-uwi niya ay naghihintay na sina Ellie at Sam para kunin ang kanyang statement. Nagtangka siyang ipagpaliban ito dahil sa takot ngunit iginiit ni Ellie na kailangan na nilang gawin iyon agad. Pumasok si Zara sa loob ng bahay at itinago ang vial sa ilalim ng kanyang bag habang sa parehong oras ay binisita ni Ri ang nanay ni Zara na si Hailey na diretsahang nagtanong kung talagang iniisip niyang ninakaw ng kanyang anak ang $4 billion. At sinabi ni Ri na nag-aalala lang siya dahil nasangkot si Zara sa mga delikadong tao. Ngunit minamaliit ito ni Hailey at sinabing isa lang si Zara na mababang empleyado na hindi man lang maayos ang sariling buhay at ang pag-aakalang pinili niya ang ganitong buhay ay isang palabas lang dahil sa loob-loob ay kinakain siya ng pagkabigo. At ayon kay Hailey ay ang kombinasyon ng talino at pagkabigo ay delikado at posibleng ang planuhin ni Zara ang buong heist kung gugustuhin niya pero hindi niya kailanman kayang tumalon sa desisyon dahil isa siyang duwag. At tinanong ni Ri kung kailan niya huling nakita si Zara at sinabi ni Hailey na ilang buwan na ang nakalipas. Matapos umalis si Ri ay pumasok si Hailey sa kwarto ni Zara. Samantala sa apartment ni Zara ay sinabi ni Ellie na ayon sa mga ulat ay nasa loob ng building si Zara ng 10 full minutes pero ang kwento niya ay parang mas maiksi. At tinanong din kung bakit naka-hoodie siya na nakataas at sinabi ni Zara na malamig lang. Napansin naman ni Sam ang mga kemikal sa bag ni Zara at sinabi ni Ellie na sigurado siyang sangkot si Zara pero sinabi ni Sam na kahit pa ganoon ay hindi siya ang tunay na angle at ang mas mahalaga ay si Luke at ang pagsubaybay sa pera kaya tinanggihan niya ang surveillance. Habang naaalala ni Zara ang unang pagkikita niya sa mga magnanakaw kung saan sinabi nilang kailangan lang nila ng kaalaman sa trading system, account details, at login credentials kapalit ng halagang mas malaki pa sa 2 years na sahod niya at walang makakaalam ng kanyang involvement. Sinabi ni London na hindi siya pinipilit at pag-isipan lang ito ng mabuti bago sila umalis ng paisa-isa. Si Zara ang unang umalis at sinundan ng isa sa mga kasama ni London kaya inutusan niya ang taxi driver na sundan ang sasakyan nito hanggang sa pumasok ito sa isang building. At sa puntong ito ay nalinis na ni Zara ang fingerprints sa vial. Kasabay nito ay sinabi ni Darren kay Ri na ang pera ay napunta sa Gold Siemens account na isang shell company ng holding company at ang $4 billion ay nailipat sa offshore account ng isang defense contractor na karaniwang ginagamit sa suhol ngunit hindi nila ito pwedeng i-report sa taas kaya iminungkahi ni Ri na i-leak na lang nila ito.
Kalaunan ay kinausap ni Ellie si Rhea at sinabi na tatanggihan ni Sam ang surveillance at ayaw nilang tutukan ang angle ni Zara kaya sinabi ni Rhea na magpanggap lang siyang normal at siya na ang bahala. At sa huli ay bumalik si Zara sa lugar kung saan niya nakita pumasok ang kasamahan ni London at palihim siyang nakapasok sa loob ng building kung saan pumasok siya sa server room. Ipinakita niya ang vial sa CCTV camera at iniwan ito roon bago umalis, ngunit napansin siya ni Dookie Hart na nagtanong kung paano niya nalaman ang address kaya napilitan si Zara na tumakbo palayo. Habang nasa train si Zara ay tinawagan niya ang kanyang nanay at sinabing iniisip niyang umuwi muna sandali ngunit sinabi ni Hailey na may night shift siya kaya mas mabuting bumalik na lang si Zara kinabukasan ng umaga kahit ang totoo ay nasa bahay lang naman si Hailey. Samantala ay hinarap ni Rhea si Nichols at tinanong kung bakit sinasabotahe ang kanyang investigasyon ngunit sinabi ni Nichols na walang pumipigil sa kanya kundi may mga taong nagbabanta at binalaan si Rhea na kung gusto pa niyang manatili sa polis matapos ang kasong ito ay umatras na siya at huwag idadamay ang pangalan ni Nichols dahil maaaring may masamang mangyari sa lead officer lalo na sa isang tulad ni Rhea na lubog sa utang at madaling ilantad ang mga personal na problema. Kaya pinayuhan siya nitong mag-resign sa kaso. Habang si Zara naman ay dumating sa bahay ng kanyang nanay at paakyat na sana sa kanyang kwarto nang tawagin siya ni Hailey at sabihing wala na roon ang hinahanap niya dahil alam ng nanay niya na walang maniniwala kung sasabihin niyang may 4 billion pounds na nakatago sa kanyang bahay nang hindi niya alam. Ipinaliwanag ni Zara na hindi naman 4 billion pounds iyon ngunit humingi si Hailey ng 1 million kapalit ng cold wallet kaya umalis si Zara dahil hindi siya pumayag. Pagbalik niya sa sarili niyang apartment ay nakita niyang may mga taong naghahalughog sa loob kaya nagtago siya sa likod ng isang sasakyan at doon dumating si Rhea na nagsabing ang mga taong muntik nang dumakip sa kanya ay hindi magnanakaw kundi agency at kailangan nilang malaman ang lahat ng nalalaman niya dahil kung hindi ay maaari siyang kunin. Pahirapan, o tuluyang mawala, kaya sinabi na ni Zara ang buong katotohanan at inamin niyang tumulong lang siya dahil kay Luke at akala niya ay simpleng hakang lang ito. Sinabi ni Rhea na pareho silang may kalaban at pareho ang goal kaya mas mabuting magtulungan sila at nang tanungin ni Zara kung ano ang kapalit ay ipinaliwanag ni Rhea na kapag nakulong ang mga magnanakaw ay mawawalan na ng interes ang agency sa kanya at magiging ligtas siya. Kaya pumayag si Zara, ipinaliwanag ni Rhea na para magamit ang ninakaw na pera ay kailangan muna itong ilabas sa investments at gawing cash na tanging investment committee lang ang may kakayahang gawin. Sinabi ni Zara na ang mga desisyon ay nasa committee meetings at maaaring makuha ang meeting notes dahil si George ay laging nakakalimot ng passwords at ang kanyang pana si Dahlia ang nagtatago ng lahat sa kanyang computer, at bago matapos ay ibinigay ni Zara kay Rhea ang fingerprint na kinuha niya mula sa vial bago pa ito maibalik sa warehouse. Lumipat ang eksena kay Dookie Hart na ipinakita sa grupo ang CCTV footage ni Zara at ipinamahagi ang vial na may fingerprint. Kaya tinanong ni London kung paano napunta ang vial kay Zara at inamin ng sniper na aksidente niya itong naiwan. Sinabi naman ni Glasses na alam na ni Zara ang office address kaya posibleng mas marami pa siyang nalalaman. Dinala ni sniper si Luke at tinanong siya kung ano ang sinabi niya kay Zara ngunit iginiit ni Luke na ang sinabi lang niya ay kung ano mismo ang ipinagawa sa kanya at wala siyang ideya kung paano nalaman ni Zara ang office address kaya tinanong ni London kung mapagkakatiwalaan ba si Zara. Samantala ay dinala ni Rhea ang fingerprint sa isang kaibigan niyang nasa lab para ipatest ito overnight bilang sample para walang maghinala. Habang sa opisina naman ay nagpaalam si Zara sa kanyang senior kung pwede siyang lumipat ng desk at binigyan siya ng bagong cabin. At sa opisina ni Rhea ay sinabi ni Nichols na natukoy na nila kung nasaan ang pera at ito ay nasa Gold Siemens dahil may tumawag at nagbigay ng impormasyon kaya inutusan niya sina Rhea at Sam na sumama kay Darren para kausapin si Toby Gould. Samantala ay nagkunwari si Zara na nahihilo at pinakiusapan ng isang katrabaho na kumuha ng biscuits at habang wala ito ay mabilis niyang in-print ang lahat ng passwords. Kinausap ni Rhea, Sam, at Darren si Toby Gould ngunit tumanggi itong makipagtulungan at sinabing wala siyang alam at hindi niya ibibigay ang access sa kanyang account hanggang sa sinabi ng panito na ang perang pumasok ay nailabas din sa loob ng 10 minutes. Kaya sinabi ni Darren na kailangang ibigay ni Gould ang kanyang bank statements na galing sa mga secret account na ginagamit sa suhol at alam na nila ang tungkol dito. Ininsulto ni Gould si Darren bilang isang bigong accountant ngunit gumanti si Darren at ipinaliwanag na isa siyang highly skilled financial investigator na may mga titulong Chartered Financial Analyst, Chartered Alternative Investment Analyst, at Certified Financial Risk Manager na iilan lang sa buong mundo ang may ganitong kombinasyon. Kaya pinalaya sila ni Gould ngunit sa labas ay sinabi ng panito na sang-ayon sila sa analysis at ipapadala ang mga bank statements gamit ang secure delivery system.
Bumalik ang eksena sa grupo ng mga magnanakaw kung saan sinabi ng sniper na alam ni Zara ang office address at posibleng alam din ang lugar na iyon kaya mas mabuting lumipat na sila ngunit tumanggi si London at sinabing susunod ang lahat sa plano. Narinig ito ni Luke mula sa itaas at ng gabing iyon ay sinubukan niyang manipulahin ng sniper habang dinadala ang pagkain sa kanya sa pagsasabing siya ang mas kailangan nito kaysa sa grupo ngunit iniwan lang siya ng sniper, habang si Zara naman ay patuloy na nire-review ang risk report ng investment committee. Napansin ni Zara ang isang kakaiba sa risk report at agad siyang tinawagan ni Ri kaya hiniling niya na magkita sila sa opisina at ipinaliwanag na ang desisyon na gawing cash ang buong pera ay napagpasyahan sa investment meeting base sa risk report ngunit posibleng sinadya ang maling report dahil alam ng gumawa na magti-trigger ito ng cash conversion. At ayon kay Zara ay sina Kate o Milo lang ang may kakayahang gumawa nito dahil si Milo ay medyo clueless samantalang si Kate ang head ng risk management at walang report na umaabot sa committee nang hindi niya check kaya kung mali ang report ay tiyak na mahuhuli niya iyon. Kaya kung may kayang gumawa nito sa lockmill ay si Kate. Matapos nito ay nag-dinner si Ri at Zara kung saan inamin ni Zara na hindi niya alam na ganoon kalaki ang heist at pakiramdam niya ay natrap siya at hindi na niya alam kung bakit niya ito ginawa kung para patahimikin si Luke o dahil sa 100 grand na hindi naman niya nakuha. Sinabi ni Ri na naka-pull off sila ng 4 million pound heist at wala siyang nakuha kahit ano kaya sinabi ni Zara na niloko siya. Paghatid ni Ri kay Zara ay sinabi niyang matalino. May kakayahan, madiskarte, at strategic siya at hindi lang siya ang nakakapansin nito kaya tinanong ni Zara kung sino pa at sinagot ni Rina ang nanay niya kaya nagalit si Zara at tinanong kung bakit kinausap ang kanyang nanay bago siya umalis. Kinabukasan ay nagpapatakbo si Zara ng simulation sa opisina ngunit nang lumabas siya para mag-lunch ay may lalaking umupo sa tabi niya at sinabing ang lalaking nasa kanan niya ay may hawak na siring na may lason na papatay sa kanya sa loob ng 10 minutes at magmumukhang natural na heart attack. Kaya sinabi nitong kapag tumayo ang lalaking iyon ay sasabay siyang tumayo at sasakay sa taxi sa tapat ng kalsada at sinunod ni Zara ang lahat ng utos at sumakay sa taxi. Samantala ay kinausap ni Siren si Luke at sinabi ni Luke na alam niyang hindi pa niya nakukuha ang pera kaya inalok niya ito ng 5 million na hahatiin sa 50-50 kapalit ng pagtulong sa pagtakas ngunit nang paalis na si Siren ay binago ni Luke ang alok at sinabi na lahat ng 5 million ay mapupunta kay Siren ngunit nilinaw niyang hindi iyon galing sa kanya kundi sa pera ni Zara. Samantala ay nakipagkita si Zara sa senior agency official na si Anna Maxwell na nagsabing alam nilang sangkot siya sa heist at pati ang sarili niyang investigasyon kasama si DCI Rikovac at alam din nilang may nalalaman siyang hindi alam ng iba kaya hinihingi ni Anna na ibalik sa dati ang lahat at binalaan si Zara na kung hindi siya magsasabi ng lahat ay papatayin siya at gagawing aksidente ang lahat. Kaya sinabi ni Zara na naniniwala siyang may kasabwat sa investment committee at kaya niya itong tukuyin sa loob ng 1 or 2 days kapalit ng pananatili niyang malaya at ang pag-iingat ng kanyang pera. Ngunit sinabi ni Anna na ang kaya lang niyang ialok ay isang bagong identity, bagong passport, bagong kwento, at bagong buhay. Bilang kapalit, kailangang ibigay ni Zara ang lahat ng impormasyon kay Anna. Hindi kay Ri, at inihayag ni Anna na si Ri ay isang gambler na lubog sa utang at ang tanging layunin niya ay ang pera ni Zara. Ang lahat ay tungkol sa survival kaya kailangan niyang pumili ng panig. Ibinigay ni Anna ang kanyang card kay Zara at umalis. Kaya pumunta si Zara sa bahay ni Ri at tinanong kung gaano kalaki ang utang niya. Sinubukan ni Ri ipaliwanag na hindi niya hinahanap ang pera niya at ang layunin niya ay malaman kung sino ang nasa likod ng lahat. Ngunit sinabi ni Zara na hindi siya nagtitiwala at may ibang nangyayari. Inamin ni Ri na ito na lang ang trabaho niya at kung mawawala ito ay poker table na lang ang natitira sa kanya kaya hindi niya gustong masayang ang buong buhay niya. Kaya na-emotional si Zara at humingi ng paumanhin, naghalikan sila at magkasama ang buong gabi. Kinabukasan ay nakakuha si Ri ng matches sa fingerprints at ipinakita kay Zara ang mga litrato at tinanong kung kilala niya ang sinuman. At nakita ni Zara ang sniper. Nang pumunta si Ri sa opisina ay natuklasan niyang ang pera ay nasa illegal offshore accounts na konektado sa Chancellor's Family Trust at nakita rin ni Zara ang parehong balita sa opisina. At may isang katrabaho na humila sa kanya at nagtanong kung bakit niya pinatakbo ang risk modeling software buong araw kahapon kahit hindi siya sa risk team. Ipinaliwanag ni Zara na kalahati ng opisina ay nakalib kaya siya ang nagpatakbo ng risk reports para sa rebalancing trades. Sinabi ng katrabaho na hindi na siya pwedeng gumamit ng software. Kaya tinanong ni Zara kung paano niya nalaman at sinabi nitong nakita niya ito sa logs. Kaya tiningnan ni Zara ang logs noong ginawa ang risk report at natuklasan na si Milo ang gumawa ng report. Kaya agad niyang hinarap si Milo at sinabing alam niyang siya ang may gawa nito.
Habang ipinakita naman ni Rick kay Ellie ang litrato ng sniper at sinabi na kailangan lang nila siyang mahanap, mahuli, at ilabas ang pangalan niya sa press para hindi maaga ang kaso. Tinanong ni Ellie ang background nito at ipinaliwanag ni Ree na ang tunay na pangalan niya ay Morgan Churn. Nakulong na dati sa pagnanakaw, nakalaya 3 taon na ang nakalipas at naglaho. May ex-wife at anak na nakatira sa care home at alam ni Ree na gusto ni Ellie makausap ang bata. Habang si Zara ay hinarap si Milo at sinabi na nakita niya ang risk reports at si Milo ang nag-set up ng lahat at in-frame sila ni Zara at Luke. Pinabulaanan ni Milo at sinabing una siya ang tinarget. Saka si Luke, saka si Zara at hindi niya alam kung sino ang mga ito. Nakontak lang siya online, kaya binalaan ni Zara na ibibigay niya ang pangalan nito sa agency kung hindi sasabihin ang lahat, at sinabi ni Milo na may numero siya na ibinigay para sa emergencies sa burner phone at ibibigay niya iyon kung ipapangako niyang hindi siya i-turn in. Samantala ay bumisita si Ree at Ellie sa anak ni Morgan na si Jenna at sinabi na kailangan nilang makausap ang ama niya at malaman kung nakakarinig siya kamakailan. Sinabi ni Jenna na tumawag sa kanya si Morgan ilang buwan na ang nakalipas at tinanong ni Ellie ang numero. Samantala ay dumating sina Zara at Milo sa bahay nito at tinanong ni Zara kung magkano ang nakuha niya at sinabi ni Milo na 20 million. Samantalang si Zara ay nakatanggap lang ng 100 grand. Ipinakita ni Ellie kay Ree na ang numero na tinawagan ni Morgan ay binili sa news agent sa Connecticut at binanggit ni Ree na nasa kabilang dulo iyon ng London kumpara sa kinaroroonan ng kidnapang car ni Luke kaya walang magtatapon ng kidnapang car ng ganoon kalayo. Iniabot ni Milo ang phone kay Zara at tinanong niya kung bakit kailangan siya samantalang mayroon na silang 2 tao. Siya at si Luke, kaya na-realize niya na sinadya siyang isali para lahat ng sisi ay mapunta sa kanya. Kaya nagdemand siya ng buong katotohanan at binalaan si Milo na ibibigay niya ang numero sa agency kung hindi magsasabi. At inamin ni Milo na alam nilang may dalang baril ang mga magnanakaw at hindi siya sinama sa parteng iyon. Pinili lang siya ng magnanakaw dahil kailangan lang nila ng low-level employee. Plano nilang maglagay ng ebidensya laban sa kanya at i-frame siya. Patayin at gawing suicide, dahil siya ang pinakamalaking loser sa opisina kaya perpekto para sa planong heist. Sinabi ni Milo na nagpe-pretend lang si Zara na masaya sa buhay pero hindi iyon totoo kaya umalis si Zara at hindi sinagot ang mga tawag ni Ree. Samantala natuklasan ni Ree ang lokasyon ng farm ng mga magnanakaw. Dumating ang sniper sa kinaroroonan ni Luke at sinabi na oras na para umalis. Pumatay ito sa isa sa mga kasama niya, ngunit habang kino-load ang car ay tumakas si Luke at hinabol ng sniper hanggang mahuli. Nakipagkita si Zara kay Anna at ibinigay ang numero. Kapalit nito ay ibinigay ni Anna kay Zara ang lahat ng bagong dokumento ngunit binalaan na kung fake ang lokasyon. Mare-red flag ang mga dokumento at maaresto si Zara. May 24th hour si Zara para lisanin ang bansa at hindi pwedeng makipagkita sa kahit sino bago umalis. Pagkatapos ay tumawag si Zara sa nanay niya at sinabi na kailangan niyang gumawa ng deal. Samantala natutunan ni London na nakuha ng sniper si Luke. Pumunta si Zara sa nanay niya at hiniling ang cold wallet. Ikinonekta niya sa laptop pero ang balance ay 0 kaya tinanong niya si Hailey kung sinubukan ba nitong i-hack ang cold wallet at itinanggi ni Hailey. Ipinaliwanag ni Zara na kapag may nag-hack, mawawala ang lahat ng pera. Kaya lahat ng pera ay nawala. Nagpanik si Hailey at inakusahan ni Zara na sinubukan nitong i-hack ang system para makuha ang pera pero wala na silang natira. Umalis si Zara ng galit ngunit later nalaman na hindi iyon ang totoong cold wallet nasa kanya pa rin ang tunay na wallet, samantala pagdating ni Ree sa lokasyon, nandoon na ang agency at tinanong niya si Sam kung paano nila natagpuan ang lugar at sinabi nito na tanungin ang girlfriend niya, at pag-uwi ni Zara ay hinarap siya ni Morgan sa pamamagitan ng baril at nakatali rin si Luke. Pinilit ni Morgan si Luke gamit ang kutsilyo sa leeg at in-demand ang cold wallet at passcodes. Sinabing palalayain niya silang dalawa kung susunod sila. Sinabi ni Zara na may deal siya at ang cold wallet niya ay may lamang 5 million lang. Habang si Milo naman ay may 20 million sa kanya. Sinubukan ni Zara na manipulahin si Morgan, ipinaliwanag na 5 million lang ay maliit at kakailanganin niya pang lisanin ng bansa na may bagong identity. Passport, dami ng papeles, at pag-bribe sa maraming tao kaya hindi sapat ang 5 million. Inalok niya si Morgan na dadalhin siya kay Milo at kapag nakuha na niya ang cold wallet ni Milo pwede na nilang palayain silang dalawa. Pero iginiit ni Morgan na kailangan munang ibigay ni Zara ang cold wallet at passcodes bago niya kunin ang 20 million. Kaya ibinigay ni Zara. Samantala, tinawagan ni Ree si Darren para dalhin ang files ni Kate at Milo Carter Walsh sa opisina ng Lockmill. Sa kabilang banda,
Sinabi ni London sa grupo na may isa pang trabaho silang kailangan tapusin. Nang dumating si Milo sa bahay niya nakita niya sina Luke at Zara pero nakuha na si Milo ni Morgan gamit ang baril mula sa likod. In-demand ang code ng safe ni Milo. Kumuha si Milo ng pepper spray at sinabi na wala sa kanya ang passcodes dahil nasa lockmill. Pinapanto si Morgan sa kanya at sinpray ni Milo ang pepper spray sa mga mata nito ngunit sa laban ay sinaksak siya ni Morgan at namatay si Milo. Sinabi ni Luke na alam niya kung saan ang passcode sa isang secret place na dati nilang tinatago. Naibigay ni Luke kay Morgan pero hindi umalis si Morgan at inload ang baril para patayin si Luke. Ngunit sinalakay siya ni Luke at nakontento si Morgan. Kinuha ni Luke ang cold wallet mula sa bulsa, lumabas para tumawag sa polis ngunit aksidenteng sinalakay siya ni Ree. Sa loob muling nagising si Morgan at sinalakay si Zara pero pumasok si Ree. Nag-open fire si Morgan at lumabas para hanapin si Luke. Dumating na si London at ang kanyang team, sinabi ni Zara kay Ree na si Milo ay sangkot pero hindi mastermind. Napatay siya ni Morgan bago sila makarating, nakita ni na London at team si Luke na unconscious sa elevator, sa loob ay nakita ni Ree ang mga agency cars, sinubukan niyang iligtas si Zara, sa labas sinalakay ni Morgan ang sariling partners, sinubukan ni na Ree at Zara na tumakas ngunit binaril sila ni London. Tinanong ni London si Zara kung nasaan si Morgan at lumabas si London at sinabi kay Morgan na hindi na kailangan ang lahat ng ito pero pinaputukan din siya ni Morgan. Biglang sumabog ang malakas na shootout at sinubukan ni Reyes pigilan si Zara na lumabas, binalaan siya na hindi hahayaan ng agency na umalis siya kasama ang anumang pera, pero hindi nakinig si Zara at kinuha ang electric taser ni Ree bago lumabas. Nakita siya ni Morgan at nagbukas ng apoy, pero nakatakas si Zara at sinalakay siya mula sa likod gamit ang taser. Nagkaroon sila ng physical fight, pero natalo siya ni Morgan. Tinanong ni Zara kung bakit niya ginawa lahat ng ito, at sinabi ni Morgan na tanungin ang police friend niya. Habang malapit na siyang barilin, sinalakay uli siya ni Zara gamit ang taser at namatay si Morgan doon mismo. Sa labas, nakita ni Zara si Luke at dumating sina Ellie at Sam. 3 linggo ang lumipas at nalaman na lahat ng pagnanakaw sa lockmill ay ibinintang kay Milo. Maraming celebrity slush fund accounts at tax haven accounts ng Chancellor at mga ghouls ang na-expose. Sa opisina ng lockmill, tumawag si Warren mula sa custodian bank at sinabi ni Myrtle kay Kate at George na naibalik na ang lahat ng ninakaw na pera sa kanilang bank accounts. Pumunta si Luke kay Zara at ipinaliwanag na hindi nila kasalanan ang nangyari, sinusubukan lang nilang iligtas ang kanilang buhay at nadamay lang sa laban para bawiin ang pera at turuan ang mayayaman ng leksyon. Sinunod nila lahat ng utos ng agency, nag-sign ng statements, ibinigay ang kanilang cold wallets, at ibinintang ang lahat kay Milo, at sa kapalit ay nakalaya sila. Pagkatapos, pumunta si Zara kay Ree at sinabi na bago mamatay si Morgan, tinanong niya kung ano ang point ng robbery at sinabi nito na tanungin ang police friend niya. Sinabi ni Ree na nawala na ang trabaho niya, hinahabol siya ng debt collectors, at binibenta ang bahay niya, kaya sino ba ang magnanakaw na ilalantad ang sariling krimen? Humingi ng paumanhin si Zara at nagpaalam, ngunit paglabas niya, pumunta si Ree sa bahay niya at tiningnan ang mga dokumento tungkol sa kaso. Pumunta rin si Zara sa kumpanya para kunin ang ilang gamit at sinabi ni Myrtle na naibalik na lahat ng pera. Paglabas ni Zara, nakita siya ni Ree at sinabi na alam na niya kung sino ang may gawa at dinala niya si Zara kay Darren at sinabi na alam nila na ginawa niya lahat. Sa gabi ng shootout, tinawag siya ni Ree pero hindi dumating si Darren, ngunit dumating ang mga magnanakaw. Kaya tanong niya kung paano nila nalaman. Tinanong ni Ree, sino ang kayang gawin ito, may pera, galit sa pera, may alam sa finance pero kinamumuhian ito, galing sa middle-class family na nagkaroon ng malaking fortune. Binanggit ni Ree na 1 linggo bago ang robbery, tumanggi si Darren sa 2 bagong kaso, bagay na hindi niya ginawa dati. Kailangan lang niyang i-time ang investigation ng tama para lumabas ang ebidensya sa tamang oras dahil ito ay isang PR stunt lang. Darren sagot, oo, isang PR stunt ito, isang stunt na nagbago sa buong mundo, pero sinabi ni Reyes na walang magbabago. Tinanong niya kung bakit hindi dapat makulong si Darren, at inilagay ni Darren ang kanyang laptop sa harap ni Ree. Ito ang William Bank and Trust, isang maliit na bangko sa maliit na tax haven na nakuha niya ang access taon na ang nakalipas. Dito dumaan lahat ng pera at dito naganap ang buong operasyon. Isa lang itong ideya. Pero sino ang nakinabang, ang sistema natin ay hindi ginawa para sa 99% ng tao, pero lahat ay kailangang ilagay ang kanilang pera dito, maliban sa mga nasa taas. Habang may mga taong namamatay sa gutom, ang mga nagdedesisyon sa mga tax havens ay lumilipad sa kanilang private jets.
Tinanong ni Darren kung bakit siya dapat makulong kung sinusubukan niyang pigilan ng mga tao sa namamatay araw-araw. Sinabi niya na alam ng lahat kung gaano ka-nasty, unfair, at nakasasama ang financial system, pero walang gumagawa ng anuman. Pero kapag pensions ang sangkot, lahat ay nakikinig, pati ang Prime Minister sa TV. Sinabi ni Darren na naibalik na niya lahat ng Lockmill pension funds, pero ang slush funds ng Gould Simmons ay nasa cold wallet na ito na may lamang 10 million. Sinabi ni Darren na nagpapakita siya ng punto, may itim na pera sa wallet na ito, pero paano kung i-donate niya sa charity? Sabi niya baka pwede silang gumawa ng mabuti mula rito, mabuhay ng maayos, suportahan ng mabubuting dahilan, o bayaran ng utang sa sugal. Sinabi niya kay Ree na kunin ang pera at naiintindihan niya na pumayag si Reese at hindi na nila siya haharapin muli. Lumabas sina Zara at Ree. Sinabi ni Reese na tinanggihan nila ang 10 million pounds at malapit nang may benta ang kanyang bahay. Ipinakita ni Zara kay Reese ang cold wallet ni Milo, na may lamang 20 million, lahat malinis na pera na wala kinalaman si Darren, at sa mga kaibigan, dito nagtatapos ang kwento.